Huwag mong hayaan na maghari sa isip mo yung mga masasamang alaala mo. Amen? Kontrolin mo ang iyong alaala. You have the remote control over your thoughts. Palitan mo, change the channel. At hayaan mo ang Diyos ang maghari sa isip mo, sa puso mo, sa buhay mo. Amen? When you think how God forgives you despite also of your sins, you will mellow down. You will calm down. You will be at peace. And then, that will be the beginning of your forgiveness. Ngayon, kung may pangalan o mukha na lumilitaw pa rin sa isip mo, yung taong nagtaksil sa'yo, yung taong nakapanakit sa'yo, yung taong iniwang ka, kapatid, bitawan mo na para gumaan-gaan naman ang iyong buhay. Ngayong araw tayo'y inaanyayahan ni Jesus. Pakawalan mo na ang iyong sarili. Hindi para sa kanila, sa mga taong nakasakit sa iyong pagpapatawad. Tandaan, ang pagpapatawad ay para sa iyo. Ang pagpapatawad hindi po kahinaan. Ito po ay kalakasan. The one who truly forgives is the one who is very strong. Kasi ang hirap di po ba? Pero kung nagawa mo, wow! Masaya ang Diyos kung ito ay magagawa mo. Ang pagpapatawad ay hindi pagsasabi na okay lang yung kanilang ginawa sa iyo. Hindi po okay. Pero kahit na hindi ka okay, gagawin mong magpatawad para maging okay ang iyong nararamdaman ngayon at ang iyong mararanasan bukas. Oo, nasaktan ka nila, pero sa pamamagitan ng pagpapatawad, pwede kang magpatuloy sa iyong buhay na walang sama ng loob. Amen? Dahil kapag nagpatawad ka, hindi lang ang mga kaaway mo ang napapalaya mo. Ikaw mismo ay lumalaya at pwede kang maging masaya. Hindi po natural ang pagpapatawad, pero ito ay posible sa tulong ng Diyos. Kaya muli, hilingin natin ang grasya at lakas ng Diyos sa pamamagitan ng banalamisang ito. Patawarin at mahalin natin ang mga nakasakit sa atin para maging mas maganda at masaya ang ating buhay ngayon hanggang sa buhay walang hanggan. Amen.